Praise God. Kamusta po kayo? Amen. Amen. Praise God. Ang title na isa-share ko sa inyo ay God works all things together for our good. Romans 8:28. And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. So let's start with, and we know. We know, alam natin, nalalaman natin. Hindi sinabing we guess. Hindi sinabing sa palagay natin. This is something na hindi na pagdidebatihan pa. We will not argue with this because we know. Alam natin yan. Na ano? Na kaya ng Diyos gumawa ng kabutihan sa lahat ng bagay upang yayari. Yun yun. Romans 8:28 again. And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Katindi ng kakayanan ito. Yung gamitin ang mga pangyayari at i-design ang mga iyon na ang magiging resulta ay sa ikabubuti ng mga nakakaranas noon. Hindi ito kaya ng tao. Sa Tagalog, Romans 8:28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Hindi sinabi na lahat ng nangyayari ay mabuti. Dahil hindi naman talaga mabuti. Hindi lahat ng nangyayari mabuti. We are living in an imperfect and broken world. Ang sinasabi ay sa lahat ng mga bagay o pangyayari, ito man ay mabuti o hindi kabutihan o masamang pangyayari, ay kaya ng Diyos pagtagni-tagniin. Malalim yung Tagalog ngayon. Or kaya ng Diyos i-design na ang resulta ay sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Ang pinakamaganda example dito talaga sa Bible, sa palagay ko ay si Joseph. Si Joseph kasi, lahat ng nangyari sa kanya ay pangit. Isipin mo nainggit ng mga kapatid, pinagtangkaan na patayin. Inihulog sa balon. May nakitang mga negosyante, slave traders, huwag na nating patayin. Ibenta na natin. Ninegosyo pa ang kapatid. At ibinenta si Joseph. At si Joseph ay sinabi sa kanyang ama ay, namatay na ho ang inyong anak. Kasi nainggit sila kay Joseph kasi siya favorite Ngayon, kumuha na lang sila ng damit na may dugo at sinabing, ito ho, nilapa ho ng mga mababangis na hayop. Isipin mo yung lungkot na natanggap ng mga magulang ni Joseph dahil sa mga kapatid. Pero heto pangit na pangyayari. Ito naman ang sumunod. Ibinenta na si Joseph sa Egypt. Pumunta si Joseph sa walang kakilala. Ginawa siyang slave. Hindi naman siya slave. Ay, salamat naman at nakabili si Potiphar na tinuring naman siya ng maayos. Kasi mahusay si Joseph admin, tsaka masipag. Sabi ni Joseph, ay salamat, mabuti-buti na rin itong nangyayaring ito. Dati napakasama, ngayon medyo mabuti-buti. Yun naman pala short-lived, maya-maya nagustuhan ng asawa ni Potiphar, ayaw naman ni Joseph na patulan, di gumawa na lamang ng istorya yung babae at sinabing siya'y pinagtangkaan ng masama ni Joseph. Naniwala naman yung asawa, nakulong si Joseph.
Galing sa pangit, pumunta sa medyo okay-okay na, pumunta na uli sa pangit. Nakakulong na si Joseph. Ano ba namang nangyaring ito, no? Pero ganito lahat ng mga bagay ay pagtatagni-tagniin ng Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Habang si Joseph ay nasa kulungan, may nakilala siya, yung butler at saka yung baker, mga nagtatrabaho sa hari. Sabihin mo naman kasi na-interpret ko ang dreams nyo, sabihin naman nyo sa hari na ako'y nakakulong dito, wala naman akong kasalanan. O sige. Nalimutan na nila. Eto ngayon, nagkaroon ng panaginip ang hari at naalala nung lumaya, may kasama ko sa kulungan, marunong mag-interpret ng dreams. At yun, tinawag si Joseph na interpret ng dreams at sabi nung hari, simula ngayon Joseph, ikaw ay ang gagawin kong pangalwa sa akin, ikaw na ang mag-manage niyang nakita mong iyang hindi nakikita nitong aking mga steers at mga tagapayo ko dahil ikaw nakakita, ikaw na rin ang mag-manage. At yun po, galing sa pangit, medyo maganda-ganda na, pumangit uli at maya-maya nakita na ni Joseph ang overall design ng Diyos na siya palang gagamitin ng Diyos upang iligtas ang kanyang mga pamilya, iligtas ang Israel sa gutom. Now, what can we see here? Ang mga bagay na nangyari kay Joseph, kung ang titingin lamang ay yung mga hindi nakikita yung dulo, ay sasabihin, kawawan Joseph, ano naman nangyari sa batang ito? Pero hindi Ang Diyos na pinaglilingkuran ni Joseph ay Diyos na mahusay, marunong na gamitin ang mga pangyayari sa buhay upang ito'y pagtagni-tagniin at i-design na sa dulo ay sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Kanya. Kaya naman anong ating gagawin? Hindi natin kailangang ma-disappoint o ma-frustrate sa mga nangyayari. Pastor naman, ito nga nangyari sa akin kapangit. Ito, kapangit. Okay, huwag kang ma-frustrate. Bakit? Hindi nalilimitahan ang Diyos ng sitwasyon. No. Ako'y lagi nakakakita na nagbebenta ng mga basahan sa sa street, yung bang bilog na marami. Alam niyo sinasabi ko? And then I found out, yun pala yung mga rita-ritasong maliliit na tela na pinagtahi-tahi. At yung mga ritasong, yung mga pantapon na susunugin na lang, nakaisip sila ng paraan para ito maging pakinabang. Kaya makikita mo yung basahan, may mga tahi-tahi, and then useful na siya. Mga ritasong tela, pangtapo na. Pag may nangyayari sa iyong hindi mo gusto, retaso lang yan. Para maipakita ng Diyos ang kanyang kakayanan na mag-design ng magandang bagay galing doon sa mga pangyayaring iyon, mga retaso ng buhay. Magdi-design ng Diyos ng magandang bagay sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Iba po yung kaya sa ginagawa Okay, kaya ng Diyos na pagandahin ang mga nangyayari sa akin. Kaya. Ano nga niya kung kaya? Yun nga Pag tumigil ka sa kaya, di ka sasaya. Ito yon. Parang ganito Kaya kong magpa-ice cream mamaya at kayo'y pakainin ng ice cream lahat. Kaya ko yon. Gagawin ko Iba ang kaya sa ginagawa. Now, hindi sinabi ni Paul na alam natin na sa lahat ng bagay ay kaya ng Diyos gumawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Hindi na sinabi ni Paul. Itong sinabi ni Paul, Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Anong ibig sabihin? Gumagawa na. Nangyayari na. Kumikilos na si Lord. Kita mo man o hindi, kumikilos na si Lord para yung mga nangyayari sa iyo ay pagtagni-tagniin, i-design para mamaya ang resulta na yan ay maganda sa ikabubuti mo. Gumagawa na si Lord. Parang hindi ko nakikita. Parang wala akong napapansin na ang Diyos ay may ginagawa. Yun nga Kasi ang kita mo yung retaso. Ang kita mo yung maliliit na mga tela.
Hindi mo alam, pinagtatagni-tagni na yan ni Lord at mamaya merong mabubuo din yung design na kapaki-pakinabang. Are you there? Sabihin mo, ang Diyos ay gumagawa na. May nangyayari na. Kumikilos na si Lord. Nakikita ko man o hindi. Maaaring nalulungkot tayo dahil sa mga sitwasyon. Kaya tayo nalulungkot itong reason. Kasi hindi natin kita ang nakikita ni Lord. Hindi natin alam ang kanyang perspective. Hindi natin kita kung paano niya pinagaganda ang buhay natin ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ay kumikilos ayon sa magandang plano niya sa buhay natin. Ang Diyos kasi, hindi naman yan basta may plano yan. May plano ang Diyos. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, not to give you a future and a hope. Ang plano ng Diyos is not to harm us. Minsan, dahil sa mga wrong choices natin, mga maling pili natin sa buhay, we harm ourselves. O minsan naman, dahil sa mga choices o maling pili ng mga tao sa paligid natin, they harm us. Now, ito yon. Kahit pang nangyayari hindi maganda, meant to harm you. May mga tao sitwasyong stressful na para sa iyo. Maraming pressures at problems na kinakaharap. Pero ito po ang katotohanan. The truth is, God is working for good in your life. Kaya naman, nasabi ni Joseph doon sa huli, etong sabi niya well, you meant it to harm, but God meant it for good. Maaari ang plano mo, saktan ako. Pero yung plano mong yan, aayusin niya ni Lord. Itatransform niya ni Lord para maging, yung plano mong yan ay maging para sa kabutihan ko. Kaya yung mga anak ng Diyos, you have really to be secured sa iyong relasyon sa Panginoon. Dahil sa pahuli, parang walang maling nangyari sa buhay natin. Katulad ni Joseph, daming maling nangyari pero sa pahuli nakita niya, hindi. Maaaring ang plano niya saktan ako, pero yan ay ang plano ng Diyos is to bless me. Sa pahuli, makikita mo, parang walang nangyari na mali sa buhay natin. Pastor naman, ang daming nangyaring mali Mga maling pili ko, maling choices ko, maling pili ng magulang ko sa akin. Gusto ko itong kurso, yun ang pinakuha sa akin. Sabi ko, ako'y dito na mag-aaral, doon ako pinag-aaral. Madaming maling nangyari. Kahit ang mga pangit na pangyayari o maling pangyayari, quote-unquote, ay retaso. Nabubuo ng magandang plano ng Diyos sa buhay natin. At pag nabuo na, ay makikita mo ang biyaya at kabutihan ng Diyos at sasabihin mo, ang galing talaga ni Lord. Kaya kung may nagawa kang palpak, move on. Nangyari na. Pinatawad ka na ng Diyos sa paganda na yan. Are you there? Kung may ginawa ang ibang tao na di maganda laban sa'yo, forgive them. No problem. Wala nang issue doon. Bakit? Retaso na lang yan na gagamitin ni Lord para pagandahin ang design ng buhay mo. Yan ang ginagamit ng Diyos para sa ikabubuti mo. Kaya naman, trust God to always work things out. Pagtiwalaan mo ang Diyos na talagang gagamitin niya yung mga bagay na yon sa ikabubuti mo. Romans 8:28, ito lang talaga pinag-uusapan natin And we know that God works all things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose. Alam nyo,
Iba pa rin yung trusting sa knowing eh. Okay, alam natin, marami alam na kahit sila'y nasa pangit na sitwasyon ay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti nila. Alam nila yon. Pero itong problema eh. Pag tumaas na ang level ng pressure, pag tumaas na ang level ng stress, pag tumaas na ang hapdi o ang pain ng mga pangyayari, nalilimutan na nila na alam nila na ang Diyos ay kumikilos. Nalilimutan na. Iba pa rin ang trusting sa knowing. Now, paano makikilala ang taong nagtitiwala na ang Diyos ay kumikilos sa ikabubuti niya? Paano makikilala ang taong nagtitiwala that God works all things for their good? Una, siya'y masaya sa halip na natatakot. Hebrews 10:35. Do not let this happy trust in the Lord die away no matter what happens. Remember your reward. Ito is a version ng Living Bible. Ang ganda eh. Sa iba kasing version na nakasulat, do not throw away your confidence. Pero dito ang ganda, do not let this happy trust in the Lord die away. Happy trust. Masayang pagtitiwala. Bakit? Lagi kasing kasama ng pagtitiwala ang kasiyahan. Basta't nagtiwala ka na, nababago ang iyong damdamin. I remember nung una ako'y nasa Amerika pa, ako'y bumibili na ng loto. Wala pang loto sa Pilipinas noon. Pagkabili ko, parang sumaya ako ng kaunti. Kasi bumili ako ng pag-asa nung inilagay ko sa loto ang aking pagtitiwala. May nakita ko, Bible, ang kanyang page, yung pangtanda ng page, yung ticket ng loto. Ano ha? Ito'y ginagawa ko na example, ano? Pero ang pagtitiwala natin ay sa Diyos, ano? Hindi sa sugal. Okay. Pero short-lived, kasi mamaya pa ay nakita ko na ulit ang realidad na hindi maaasahan ang aking pinagkakatiwalaan. Kay Lord lang ang masayang pagtitiwala. Hebrews 10:35. Do not let this happy trust in the Lord die away. Kahit pa tumaas ang level ng pain, ng stress or pressure, magpapasya ka na sa Diyos ka magtitiwala. Alam mong ito'y decision? Ha? Ang pag-trust kay Lord ay decision. Kasi pwedeng hindi ka mag-trust kay Lord eh. Hindi ang sinabi o ang ginawa ng ibang tao ang magpapasya kung sasaya ka. Hindi ang sitwasyon ang magpapasaya sa'yo kasi pabago-bago rin ang sitwasyon. Masaya ka kasi nagtitiwala ka sa Diyos na may ginagawa na para sa ikabubuti mo, kaya ka masaya. At para maging masaya, kailangan mong magtiwala. At ang pagtitiwala ay desisyon. Nagtitiwala ako na may ginagawa na ang Diyos na mabuti sa aking ikabubuti. Ang mga pangyayari sa buhay ko, pinagtatagnik-tagnik ng Diyos. At mamaya makikita ko ang maganda niyang design. Nagtitiwala ako, nag-decide ka. Alam mo ang resulta noon? Sasaya ka. Magkasama ang tiwala at ang saya. Kaya malalaman mo kung nagtitiwala ka na, pag ikaw ay sumasaya na. Pero kung ikay malungkot pa rin, ang tanong ko, kanino ka nagtiwala? Dahil wala nang tataas sa Diyos. Kung ikay nagtiwala sa Diyos at malungkot ka pa rin, wala nang sunod. Yun na yung pinaka. So, ang unang katangian para makilala mo ang taong nagtitiwala that God works all things for their good, siya'y masaya sa halip na takot. Padalwa, siya'y nagwo-worship sa halip na nagwo-worry. Kapag nakita nating lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti, masasabi na rin natin ang sinabi ni King David. Anong sinabi ni King David? Psalms 34 verse 1. I will praise the Lord at all times. I will constantly speak His praises. Alam mo yung I will? It is an act of decision. I will. It is a choice. Choice kasi may iba pang option. At ano yung ibang option? Mag-worry.
I will praise because I don't want to choose another option, which is I will worry. Kaya sabi ni David, I will praise. It is an act of will, it is a decision. I will praise. Bakit? Kasi pinili ni David yun at tayo man pipili rin. Masasabi rin natin ang sinabi ni David. Bakit ko sasabihin yon? Kasi titingin tayo sa pananaw ng Diyos. Bakit ako magwo-worry? Ay gumagawa nga si God para sa kabutihan ko sa gitna ng pangyayaring ito. Okay, ako inalis sa trabaho. Praise God. Alam mo ba, sa statistics, sa Amerika, maraming nagtayo ng business at naging maayos ang business ay mga tao na na-fire out sa trabaho. Mga taong inalis sa pag-iempleyo. Sila'y nagnegosyo at naging mahusay na entrepreneur. Kaya titingnan mo ang mga bagay ayon sa pananaw ng Diyos. Kapag may nangyari sa tingin mo hindi maganda, ikaw lang yun. Ikaw ang tumingin hindi maganda. No, Lord, bigyan mo ako ng biyaya na makita ito sa pananaw mo. Dahil napakadaming magagandang bagay ay nagsimula dahil sa pangit na pangyayari. Okay, itong aking mabilis na naisip. Noong tayo nasa maliit pang church, binibili natin yung katabing lupa. We have a 210 square meters, binibili natin another 210 square meters. At nag-ipon, pagka 2 taon yata o 2 taon at kalahati ay nakaipon. Pwede na nating bilhin. Nung bibilhin na, dinoble ng presyo. Pangit na pangyayari. Kapangit-pangit. I felt so bad. Ba't ganun? Yun pala, yung pangit na pangyayaring iyon ay napakaganda sa pananaw ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ko alam ang kanyang plano. Ang kanyang plano ay ang bilhin ay ito. Na noong una ay wala namang daan, wala namang right of way, may binebenta lamang na, mas malaki pero walang daan. Sige na ngayon na nga ang bibilhin. And then mamaya ay pinagbili na rin ang katabi, 1,500 square meters. Binenta ang katabi, 1,500 square meters. Wow, ang laki na nito, 3,000 square meters. Pero wala pa rin daan. Puro problema. Ano ba yan? Nakakabili ng lupa, walang daan. Magtatayo ng church sa dadaan ng tao. Bili na. Kailangan magkadaan. So, binili natin ng likudan. Itong may mga parking ditong dating may basketballan, binili natin yan. Bakit? Kasi kailangan natin ng daan. Yung mga problemang yun ang ginagamit ng Diyos para lumaki ang paglalagyan natin ng church. Puro problema. Okay, malaki na to. May daan sa likod. Pero ang pangit naman ng church, ang daan ay sa likod. Ano ba yan? Ayaw ko nang ang daan ay sa likod. Problema na naman, pangit na naman na nangyari. Laki ng lupa, ha? Pero ang daan ay sa likod. Sunod-sunod na problema. Kaya pala ganoon, merong plano ang Diyos na ginagamit ng Diyos yung mga pangit na pangyayari para mangyari ang magandang plano niya para sa ating church. Sige, bilhin natin yung tapat. Basta kasi nasa highway, medyo mahal. Ito, mura ang bili, pero yung mahal. Ano ba yan? Ang tagal, ayaw ibenta sa atin. Ang tagal, ayaw ibenta. Nag-iisip ng ano ba naman yan, Lord? Ano ba to? May pambili na naman, ayaw ibenta. Kaya pala ganon, pinag-iipon tayo ni Lord. Ba't ka bibilin mo agad? Mag-ipon muna, mag-ipon. At yun, nung binenta na nabili, may natitira pang pera. Ipagawa ang pader. Salamat, may pader na. Ubos ang pera. Ang dami. Ano ba yan? Saan? At mamaya, kumilos na si Lord, sunod-sunod na. Nagpadala na siya ng mga financiers of end-time harvest na hinipo niya upang tayo'y makapagpatuloy, magpagawa. My point is this. Kung tayo'y nagpagawa noong maliit pa ang lupa na ang daan ay sa likod, ang harap ng atin ay doon.
Doon ang ating labi. Kasi doon ang daan natin eh. Isipin mo, ang papangit ng aking... Na, kung ako mag-iisip, ang papangit. Kung, kung na-intimidate tayo ng presyo, malamang hindi ganito ang size. Anong ibig ko sabihin? Lahat na pangit, quote-unquote, na nangyayari sa buhay mo, ay kayang-kayang gamitin ng Diyos para sa ikabubuti ng mga taong umiibig sa Kanya. Sabi ni David, I will praise the Lord at all times. All times, ha? It's a decision. Lord, wala kaming daan sa harap, but I will praise you at all times. Lord, wala na kaming pambayad sa construction, but I will praise you at all times. And I will constantly speak your praises. It is a choice. Bakit? Kapag hindi mo ginawa yon, ang susunod na ay mag-worry. And I'm telling you, it is better to worship than to worry. At bakit masasabi rin natin na sinabi ni David? Kasi tumitingin tayo sa pananaw ng Diyos. At anong pananaw ng Diyos? May ginagawa na ako. Kita mo man o hindi, pinagaganda ko yung mga pangyayaring yan, anumang uri ng pangyayaring yan, yan man ay maganda, hindi maganda, o sobrang pangit, huwag kang mag-alala, retaso lang yan, pagtatagni-tagni ko yan, at mamaya may lalabas di yung magandang bagay, kasi yan ang ginagawa ko sa mga taong umiibig sa akin. Amen ba? At ang pinakatamang attitude natin sa gitna ng mga nangyayaring ito, I will choose to relax in the Lord. Yan ang pinakamagandang attitude. Pag ikay magwo-worry, choose to relax. It is a choice. Ha? Yung mga magwo-worry, parang ganito, ha? Yung mga ang pipiliin ay mag-worry, dinig ka sa kabila. Yung ang pipiliin ay mag-worship, dinig ka sa kabila. Saan ka kaya pupunta? Ay, nakakapagod mag-worry? Sadya. Kaya nung kayo nag-worship kanina, anong napansin mo? Nawala ang focus mo sa sarili mo. Nawala ang focus mo sa problems mo. Nawala ang focus mo sa mga bagay na iniisip mo dati. Bakit? Kasi worry is all about that. Thinking about yourself. Worship is different. Worship is thinking about God. Kaya relax lang. Romans 8:28, and we know that God works all things together for the good of those who love Him. Ano pa? Paano natin mahahalata ang mga taong nagtitiwala na all things work together for the good of those who love Him? Siya'y nagpe-pray sa halip na natatakot. Hindi niya napapansin, lahat ito'y choices. Pwede mong gawin yung isa o yung isa. If you don't trust God, it means ang nakikita mo ay problems. Di mo nakikita ang mga bagay sa pananaw ng Diyos. And for sure, you're going to be fearful. Matatakot ka talaga. At alam ninyong panlaban sa takot? Prayer. Prayer takes out fear. Ako po'y nag-pray na, takot pa rin ako sa mga nangyayaring ito. Okay. Kapag takot ka pa, pray pa. Bakit? Because prayer takes out fear. Aalsin ng panalangin ang takot mo. Kaya kung takot ka pa rin, baka hindi mabayadan ang utang. Takot ka pa rin, baka marimita ang nakasanla. Takot ka pa rin, baka hindi ikaw ang matanggap sa trabaho. Takot ka pa rin kasi nagpa-fire out sila, nag-aalis sila ng mga empleyado, baka ikaw umalis. Takot ka pa rin, baka hindi mo makuha ang kontrata. Takot ka pa rin kasi hindi pa kayo nagkakasundo ng iyong kakaibigan o iyong kamag-anak. Takot ka pa rin sa future ng iyong mga anak. Takot ka pa rin. Ang dami mong takot. Alam mo, ang ibig ng sabihin, kulang ka pa sa prayer. Kasi once you pray, kukunin ng Diyos ang burdens mo. Kukunin niya ng Diyos.
Pag kinuha yan ng Diyos, ang first thing mong mararamdaman, ang gaan. Ang gaan. Bakit ang sinasabi nila ang gaan ng pakiramdam? Bakit? Kasi ang takot napakabigat. Para siyang may buhat-buhat kang kung ano. Ang bigat dalahin ng takot. But, when you look at with the perspective of God, maunawaan mo, na yung kinakatakutan mong iyan, ay retaso na ginagamit ng Diyos para pagandahin ng design ng buhay mo. So pag may nakita kang taong namomroblema, anong sasabihin mo? Retaso. Ano? Retaso lang yan. Pag gagandahin niya ni Lord, maglalabas siya ng kapaki-pakinabang diyan. Are you there? Looking at every situation from God's point of view is called wisdom. Ang matatalinong tao ay tumitingin lampas sa pain na dinaraanan, lampas sa mga pagsubok, lampas sa mga problema, pressures ng buhay. Siya ay tumitingin ayon sa pananaw ng Diyos. Kaya alam mo ngayong prayer, pagkagising, God help me to look at every situation with faith and not with fear. Lord, makita ko ang bawat pangyayari sa mata ng pananampalataya at hindi sa mata ng takot. Now, ito na. Kanino'y binibigay ng Diyos ang pangakong ito? Anong pangako? That God works all things together for our good. Ito'y binibigay sa mga umiibig sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam mo magkasama ito. Basta umiibig ka, ay ikaw ay tinawag na o gumagawa ka na ng layunin ng Diyos. Iniibig ba natin ang Diyos? Of course, ang sasabihin natin, yes, Pastor, I love God. Pero ito ha, kung Diyos kaya ang ating tatanungin, iniibig ba namin kayo o Panginoon? Ano kayo sasabihin ng Diyos? John 14:15. 1, 2, 3, kindly read, go. So, if we love Him, we will keep His commandments. Pastor, nakakasala pa rin ako. Hindi ko nasusunod lahat ng utos. Ibig hubang sabihin ay hindi ko mahal ang Diyos? Okay, masasagot ito ni David. Tinawag si David na a man after God's own heart. Siya lang yon, siya lang ang tinawag na ganon. Ang tao na ang puso ay ayon sa Diyos. Bakit kaya? Kasi David loves God. Wala naman nung nagsasabing David loves God. Oo, ito yon. Paano na ipakita ni David na mahal niya ang Diyos? Acts 13:22. I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Who will do all my will? O sa Tagalog, gagawa ng buong kalooban ko. Pero pastor, nagkasala si David. Hindi naman niya nagawa lahat ang commandments. Grabe nga ang kasalanan niya. Nagkasala ng adultery, nagkasala ng murder, nagkasala. Ang dami. Yes. At nagsisi si David nung ipinamatay ito sa kanya. Hindi ibig sabihin at nagkasala ay hindi mo na mahal si God. Lahat ay nagkakasala. Kaya ang bilin ng Diyos sa nagkakasala ay 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya may allowance na sa mga nagkakasala, confess our sins. Pastor, mayat-maya na ho ang kasalanan Pagkakakonfess kasalanan uli, mayat-maya na. Well, humingi pa rin ng tawad. Proverbs 24:16. For though a righteous man may fall 7 times, he still gets up.
Fall 7, rise up 8. Kailangang matapos ka sa rise up, huwag kang matapos sa fall. Fall 12 times, rise up on the 13th. Fall 24 times, rise up on the 25th. Kailangan matatapos ka sa rise up, hindi sa fall. Ibig sabihin, kailangan nagsisisi ka. Ay, gaano ho kadami, hanggang kailan? Ito yun eh. Baka ho ang pagsisisi ko hindi na tunay kasi mayat maya ako na ginagawa baka niloloko ko na lang ang sarili ko. Okay, listen. Habang humihingi ka ng tawad, ang konsensya mo naka-align pa rin sa nais ng Diyos. Tinatanggap mo pa rin na tama ang utos ng Diyos, tama ang salita niya, at nag-a-align ka, kaya humihingi ka ng tawad. Alam mong mali ka. And there is a hope na one day, ikaw ay susuko rin sa Diyos. Na hindi ka nahihingi ng tawad, sa halip ay susundin mo na. Kasi pag dumating ang point na hindi ka na humihingi ng tawad, ibig sabihin, ang konsensya mo ay hindi na-align o hindi na-ayon sa nais ng Diyos. Hindi ka na humihingi ng tawad eh. Hindi ka na umaayon sa salita ng Diyos. Mahal ni David si God kahit siya'y nagkasala kasi ang puso niya ay ayon pa rin sa nais ng Diyos. Kaya noong dumating si Prophet Nathan na nagpamata sa kanya ng kanyang kasalanan, si David ay nagsisi at sumuko. 2 Samuel 12:13. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. At nang sabi naman ni Nathan, the Lord has taken away your sin. You will not die. Ganito po yun. Baka kasi sabihin ng iba yehe, pag ako'y nagkasala, hingi lang ng tawad ulit. Magkakasala ulit ako mamaya, hingi ako ng tawad. Basta ang sabi ni Pastor Fall 7, rise up 8. Fall 12, rise up 13. Magkakasala na lang magkakasala. Ito yon. May consequences ang sin. Kaya sinabi ni Nathan, okay, pinatawad ka, hindi ka mamamatay. Ibig sabihin, ay sa iba'y patay. Pero ikaw hindi ka mamamatay. Pero sunod-sunod yun eh. Namatay ang anak ni David. Nagrebelde yung isang anak ni David sa kanya. Nawala kay David ang kaharian. Ang dami sunod-sunod. Please, wag naman nating ituring na ang Diyos ay mabait lang. Ang Diyos ay makatarungan din. Okay? Oo nga't kayang pagandahin ng Diyos ang ritaso ng ating buhay. Wag naman puro ritasong ibigay mo. Wag naman puro ang ibigay mo, gagamitin niyang pagpapaganda sa iyo yung mga pangit mong pili at pangit mong desisyon. Are you there? At dahil ang puso natin ay ayon sa nais ng Diyos, ito po ang resulta. Ang ating layunin, kung ano rin layunin ng Diyos, normal yon. Pag mahal mo ang Diyos, ang gusto mong gawin yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. We always hear, we live for Him at hindi para sa ating sarili. Tayo nabubuhay para sa Diyos and not for our selfish ambition or selfish desires. Pero itong mapapansin mo as we live for Him, we die to self. And then, saka natin nakikita ang ating buhay. As we live for Him, we find our life. May papakita ko sa inyong testimony. Ito ay testimony ni Angela. Hello po, ako po si Angela Rose Medrano and I was given a privilege to testify or share my story about God's goodness and faithfulness niya po sa buhay ko. And tungkol nga po ito dun sa isang big and impossible blessing na ibinigay po niya. So, isa pong bahay, so a place where I can call home. Hindi po kalakihan pero sapat na para matawag na sariling space mo. Para sa akin, impossible talaga siya. Kasi po, with my current situation and capacity, imposible po talaga Pero nakakatuwa po si Lord kasi gusto niya talagang i-confirm na totoo siya sa kanyang salita.
Kaya po tuwing nagde-declare noon pa si Pastor Ito na magkakaroon ng bahay, magkakaroon ng sasakyan, lupa, yung mga ari-arian, kiniklaim ko po siya or tinataniman ko din. However, wala po talaga yung desire ko noon na magkabahay. Kasi po may natitirahan naman ako or may natutuluyan naman ako. Kaya hindi ko siya parang priority or hindi ko po siya naiisip na kailangan ko din magkaroon ng sarili kong bahay. Pero April this year, pumupunta po yung mga life group member ko doon sa bahay and doon kami nagbabanding. So doon talaga ako nagkaroon ng desire or nag-start yung desire ko na gusto ko rin magkaroon ng private space or yung matatawag ko talaga na sariling akin. Nagkaroon talaga ako ng desire na gusto ko anytime na pupunta yung mga life group member ko or any visitor, talaga pong feel at home sila kasi nga po, sarili ko na yung place or yung space. So yun nga po, so April yon, May, and then June, nag-preach si Pastor Eric ng series ng From Little to Much. Ano daw yung reason kung ba't di mo pa nare-receive? Number 1, hindi ka pa humihingi. Pangalawa, humihingi ka pero hindi ka naman naniniwala. Number 3, mali yung motive mo. So doon din na-realize ko po talaga na every blessing na binibigay ni Lord is still for His glory. Kaya yung preaching din po ni Pastor Ito last week na we are blessed for a reason. So sobrang totoo kasi po bakit hindi ibibigay ni Lord yung isang bagay na alam niyang gagamitin mo din for His glory. Hindi pa po talaga nagsisink in yung blessing na to, pero during the construction process talaga pong napaka-faithful ni Lord and wala talaga ako may pagmamalaki doon. So glory to God po talaga. And I pray na every blessing na binibigay po ni Lord or everything na ini-entrust niya sa atin, we will all be a good steward of it. So yun lang po, talagang glory to God and thank you so much po. God bless. Napakasarap pagkatiwalaan ng Diyos. Bakit? Kasi mas alam ng Diyos kung saan ka sasaya. Remember, hindi daw naman niya naisip magkabahay. Hindi daw naisip yon. Pero, yan nagla-life group And then yung kanyang mga life group, doon na napunta sa kanya. Sabi niya, sana meron kaming private place na nasa amin lang para anong ibig ko sabihin? Kahit yung desire ay inayon ng Diyos sa kanyang layunin. Yung desire natin, iaayon ng Diyos sa kanyang layunin. Kaya ito'y pangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa kanya, tinawag ayon sa kanyang layunin. Napakasarap pagkatiwalaan ng Diyos kasi iaayon ng Diyos ang iyong desire sa kanyang layunin. At in so doing, mamaya makikita mong pinagpala ka na. Alam mo, ang gusto naman lamang ni Angela ay magkaroon ng place para sa kanyang life group. Ayon sa layunin. Mahalaga sa Panginoon ng discipleship At mamaya, nagka-desire na siya magkaroon ng bahay na dati hindi niya desire. Hear me. Akala mo, ikaw ay sasaya doon sa gusto mo? No, hanapin mo muna ang seek ye first the righteousness of God. Seek ye first His kingdom. At idadagdag ng Diyos yung magpapasaya sa'yo. Doon ka sasaya kapag align na kayo ni Lord ng purpose. Ang dami mong gustong gawin, ang dami mong direksyon na gustong lakaran, hindi ka pa rin naman nasaya. Kaya ang sabi mo, kaunti pa. Sige pa, kaunti pa, baka sa susunod na bilyon ay kikita na ako. Kaunti pa, baka sa sunod na bibiling kong lupa ay kikita na ako. Kaunti pa, baka naman pag bumait ng aking asawa, sasaya na ako. No. Hanapin mo kung ano ang layunin ng Diyos. At mamaya, aayon doon ang layunin mo. Bakit? Kasi mahal mo siya Yung pangakong all things will work out good, ito'y pangako for those who love Him. And because you love Him, you are called according to His purpose. Pero, pag ikaw ay namatay na sa iyong desires, sa iyong mga layunin, at ang layunin mo na ang layunin ng Diyos, doon mo makalalaman at makikita, I find light. Doon pala ako masaya. Thank you, Lord. Nakita ko kung saan ako sasaya nung inayon ko ang layunin ko sa layunin mo. Did you get me? Medyo paikot-ikot ako na medyo gusto ko kasing maunawaan nyo kasi mahalaga yun Ulitin ko ha. Ulitin ko. Meron kang gustong iyo.
Yun ang direction ng buhay mo. You're giving everything, all your efforts, your time, your resources para marating yon. Pero in the journey itself, parang may kulang. Until you decided, Lord, I just want to surrender. I just want to love you. I just want to give my life to you. And then you find out, yung mga dati mong gusto, hindi mo na masyadong gusto. At ang gusto mo na, gawin kung ano ang gusto ng minamahal mo. At habang minamahal mo siya at ginagawa mo yung gusto niya, saka mo napansin, nag-iiba na ang desires mo. At yung desires mo ngayon ay mas nagpapasaya sa'yo kasi mas kilala ka ng Diyos kasi siyang lumalang sa'yo. Alam ng Diyos na kapag kayo'y align ang inyong layunin, alam ng Diyos na doon ka lamang magiging complete, doon ka lang magiging masaya. So many Christians are missing this. Ang akala nila is God is there to provide, to give them what they want. No. God is there so that we will align our hearts to His purpose. God is there so that we will have someone na kung saan ay ating tititigan at ating sasambahin at ating sasabihin, I want to surrender my life to you. He is not there just to give what we want. He is there so that we will align our wants to His purpose. Now, dalhin ko sa practical. Ilang taon na kayo? How old are you? Okay. Ito'y masakit ha. Sasabihin kong ito. Taas ang kamay ng 50 years old pataas. Hindi, kababata pa na ng marami din eh. Okay, yung mga 50 years old papataas. Ang pinamuhay mo ay mas mahaba kaysa ipamumuhay mo pa. Itama mo na ang mga ginagawa mo. Hindi ka na pwede sa trial and error. Huwag mong ubusin yung time na iyan sa paghahanap pa kung ano baga ang iyong misyon sa buhay. Ang mission mo ay i-align, iayon ang desires mo sa desires ng lumikha sa'yo. Kasi it's just a matter of time, maghaharap na kayo. Tatalino ka kapag ganun ang takbo ng isip mo. Pero kung ang takbo ng isip mo ay akala mo ay napakahaba pa, ay tiyak, susubok ka pa na susubok ng kung ano-ano. Palagay ko naman, it's about time na sabihin mo kay Lord, Lord, suko na ako. Ikaw ang tama, ako ang mali. Iaayon ko ang puso ko sa iyo. It's either dumating ang Panginoong Jesus o tayo ang humarap sa Kanya. Kung ano man yon, maikli na po ang panahon. Yes, pagagandahin ni Lord ang iyong buhay, pagtatagni-tagniin ang mga ritaso ng iyong buhay para mapaganda yan. Pero katulad ng sabi ko kanina, siguro it's about time na wag mo na siyang bigyan ng ritaso. Gawin mo na agad ng tama. Are you there? Mas alam ng Diyos kung saan tayo sasaya. Sasaya tayo kapag ang nais natin kung ano ring nais ng Diyos. Magtiwala ka sa Diyos nung sinabi niya na mamatay ka sa iyong sarili because nung sinabi niya yon, He has your best interest in His mind. Ipipilit mo pa rin ba ang gusto mo sa buhay na ito? Ipagpapalit mo ba yan sa buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos?
Hanggang kailan na ikaw ang masusunod? Hanggang kailan na ang Diyos ang hihintayin mong sumuko sa iyo? Hanggang kailan na hihintayin mo ang Diyos ang lumuhod sa iyo at sasabihin, o sige, ako na nga ang aayon sa iyo? Bakit? Kasi hindi mangyayari yon. This is the time na ikaw ang magsasabing, iaayon ko ang aking nais sa gusto ng Diyos. This is the time na sasabihin mong, tama na, ayaw ko na ng trial and error. Haharap na ako sa Diyos. Malapit na. Mahaba na ipinamuhay ko. Mas mahaba kaysa pamumuhay ko pa. This is the time na seryosohin ko na. Hanggang kailan sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, hayaan mo na ako dito, basta ibigay mo yung gusto ko. Hanggang kailan mo sasabihin sa Panginoon, Lord, wag mo akong pakialman dito at hindi kita pinapakaalman. Hanggang kailan tayo tatayo at tayo magsasabing, kaya ko nang walang Diyos? Dahil sabi ng Panginoon, akong lumikha sa iyo, alam ko kung saan ka sasaya. Yang tinatahak mong landas na yan, yan ay sa palungkot ng sa palungkot. At ang gagawin mo ay kay gagawa ng bagay na akala mo'y magpapasaya sa iyo at mamaya lalo kang lalayo ng lalayo sa Panginoon. Tama na. This is the time. Sabihin mo sa Panginoon, gusto ko na pong iayon ang buhay ko sa iyo. Gusto ko na pong naisin ay ang nais mo. Lord, ang pangako mo na ayusin ang buhay ko ay pinangako mo sa mga taong umiibig sa iyo. Panginoon, iniibig ko kayo. Sa lahat na nagsasabi na iniibig niya ang Diyos, come on, stand up. Ang mga taong umiibig sa Diyos ay hindi sila na hindi nagkakasala. Ang mga taong umiibig sa Diyos ay sila na tinatanggap na sila yung nagkasala at humihingi ng tawad. Sila yun, katulad ni David. Ang mga taong umiibig sa Diyos ay hindi sila nakakaunti ang kasalanan. No, si David sobrang laki ng kasalanan, pero noong pinamata sa kanya, siya yung nagsisi at sumuko. Alam ko mahal mo ang Diyos, pero ipakita mo naman sa kanya na ikaw ay talagang nagsisisi na at handa ka ng sumuko sa Panginoon. Bakit? Hindi mo hawak ang panahon mo. So ngayon, let's close our eyes. Hindi ko sinasabing humingi ka ng tawad sa lahat ng mga kasalanan. Yun ay nagawa mo na eh. Humingi ka ng tawad kasi hindi mo pa rin iniaayon ang iyong purpose sa purpose ni Lord. Meron ka pa rin iyo. Ngayon, sabihin mong sumusuko ka na sa Kanya. Na ayaw mo na ng iyong buhay na tinatahak. Gusto mo na yung buhay na inihanda ng Diyos sa iyo. Habang ikaw ay nakayuko, sabihin mo, O aking Ama, patawad po at ako'y may akin. Pati ikaw ay ginamit ko para makuha ko yung akin. Patawad, Panginoon. Lord, sinusuko ko na po ang buhay ko sa inyo. Hindi na po ang nais ko, kundi ang nais mo. Panginoon, tulungan mo ako na makita ko ang mga bagay ayon sa pananaw mo. Tulungan mo ako na makapamuhay ako, nakatanggap-tanggap sa iyo. Panginoong Jesus, mahal ko po kayo. Mahal ko po kayo. Tulungan ninyo ako na mahalin ko pa kayo. Oh, life for your glory, my whole world, for you only everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only everything, for the honor of your name. In my whole life, for your glory, my whole world,
mahal sa Diyos, sabihin mo, O aking Ama, patawad sa aking mga kasalanan. O Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sumusuko po ako sa inyo at tulungan po ninyo ako na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Now sabihin mo, Ama, paglilingkuran ko po kayo. Ang buhay ko ay mahalaga dahil naglilingkod ako sa iyo. Ang buhay ko'y mahalaga dahil iniligtas mo ako. Ang buhay ko'y mahalaga at hindi ko sasayangin ito. Gagamitin ko ito upang paglingkuran ka, upang sambahin ka, upang purihin ka. Glory, my whole world, for you only everything, for the honor of your name. And if my days tell a story, let it be of you only everything, for the honor of your name. In my whole life, for your glory, my whole world, for you only everything, for the honor of your name. And if my days tell the story, let it be of you only everything, for the honor of your name. In my whole life, for your glory, my whole world, for you only everything, for the honor of your name. And if my days tell the story, let it be of you only everything, for the honor of your name. You know how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. You know how I love you. You know how I love you. Jesus, I love you. You know how I love you. Mga umiibig at tinawag ayon sa kanyang layunin, serve the Lord. Serve God. And you will find your life when you lose it. Paglingkuran mo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos. Lord, tulungan po ninyo kami na magawa ang aming purpose sa iyo. Mapaglingkuran ka namin. This we pray in Jesus' name. Amen.